Okay mga guys, nandito na naman tayo. So itong balitang to may balita ngayon Ito yung mainit na balita sa ngayon Ito may pamagat na Nakakagulat ito Ang China may planong patalsikin sa pwesto si PBBM. Wow, ang tindi mga guys. Ang China may planong patalsikin si PBBM. At isa pa, si Xi Jinping si Xi Jinping, ang sabi niya kay Duterte, siraan mo si Marcos. Ang tindi ng balitang to So itong ating bibigyan ng reaction video komentaryo, question, criticism. So kung gusto nyo ng mga ganitong mga reaction video, pwede rin kayo magkomentaryo dyan. Please kung bago pa lang sa aking channel please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa, okay? And also please paki-subscribe din kay Melbs Castle So itong video na to sa kanya to, bibigyan lang natin ng reaction video to, ay komentaryo. Kasi ito yung mainit na balita sa ngayon patungkol din to sa West Philippine Sea at isa pa, ito yung mga away ng Duterte at Marcos ngayon sa politika. Kaya nga nakakabwisit. So okay na, umpisa na natin. Ito na naman si dating Pangulong Duterte. Binatikos na naman si PBBM. Tignan nyo bukas, babawiin ulit yan. Urong sulong kasi tong si Duterte. Idinadamay pa ang militar at kapulisan sa kalokohan ng kanyang anak na si BP Sara Duterte. Grabing paninira ng Duterte sa mga Marcoses. Gustong bumalik sa pwesto at patalsikin si PBBM. Bakit? Dahil ba kumampi si PBBM sa Amerika? Dahil ba pinasarado ni PBBM yung Pogo at pinalayas sa mga Chinese? O baka sa issue sa West Philippine Sea? Sino ba ang nag-utos dito? Si Xi Jinping? Pabagsakin nyo ang gobyerno at Duterte ulit ang mamuno at kampi ulit tayo sa China. Grabe, sobrang galit na galit ang mga Duterte o baka nasermo na ni Xi Jinping. Yung bang mga military... Teka, tingnan nyo naman So maraming espekulasyon ang pwedeng sabihin pwedeng ang China na sinabihan sa ang mga Duterte o si Digong na siraan mo si PBB man sa ganun babagsak ngayon ng gobyerno para kayo pa rin ang mamumuno sa Pilipinas. So siyempre magkaibigan sila. Parang ganun pati police. Would you still continue to support a drug addict? Challenge to the military itself. Grabe grabe yung paninira ni dating presidente kay PBB Drug addict daw si PBB. Ewan natin kung naniniwala kayo diyan The whole of the military kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? Hindi tuta ng China ang Pilipinas. Grabe talagang kung makasira talaga si dating presidente Digong sa mga Marcoses talagang tagos sa buto. Nagpoto ang mga Duterte sa China, ibahin ang militar. Mananatili raw ang chain of command sa teka isa pa, parang hinihikayat niya ang mga militar ni dating presidente Digong na mag-alsa o kaya parang hinihikayat niya na kumampi sa kanila. Parang ganun ang di ba? Parang ganun na nga. At tanging si Pangulong Marcos lang ang Commander-in-Chief na susundin. Huwag na raw idamay pa ang militar sa problema ni BP Sara Duterte. As soldiers, we should not be shaken by this. Hindi dapat tayo maapektuhan ng masama. Dahil in that vow, sinabi po natin that we vow to defend the Constitution of the Philippines. Yes. That means that we have to follow the chain of command. Yes.
So sinabi natin, we are loyal to our country, we are loyal to our flag, we are loyal to our organization, and we are loyal to the Constitution. Yes. Hindi na kailangan ng loyalty check. Pilipino ang proprotektahan ng AFP para hindi maging sunod-sunuran o alipin sa ibang bansa. Tulad siguro ng hindi maging Pilipinas, probinsya ng China during Duterte administration. Yes. At this point, sir, there is no need for loyalty checks. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that each soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Emphasize natin dito, sir, the Armed Forces of the Philippines is a non-partisan organization. We respectfully request that we are shunned away from political issues. It will remain intact and secured. We take pride in being military professionals. Ito na Yan natin yan na naman na ang militar daw walang kakampihan kundi ang kanilang mandate yung proteksyonan ang mamamayang Pilipino at sumunod sa konstitusyon. Kung sino ang ngayon, ang presidente, siya ang susundin ngayon ng Armed Forces of the Philippines. Hindi yung kung sino-sino man dyan na wala na sa pwesto, katulad ng mga iba dyan. Ganun ang aking opinion, no. So talagang grabe talaga, no. Plano China ang may planong patalsikin sa pwesto si PBBM. So nakakatawang, nakakabwisit lang talaga. Sana wag sana maging ganun, no. Sana ay maging mapayapa ng lahat. Sana wala na yung away-away na ganyan, no. So, okay, no? So, hanggang dito na lang tayo, mga guys, no? Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please, guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?